sa salita po ng Diyos na ibinibigay po niya sa atin sa araw na ito. Amen po. Salamat po sa Lord at natapos na po ang Pasko. No, mga kapatid, tunay na napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko po sa Panginoon, no, Lord, ano ba ang mensahe mo? Sabi ko po sa Diyos. Amen? Pero talaga po nga, pagkagising ko, ibinigay ng Panginoon ang kanyang salita na pagbubulay-bulayan natin sa oras na ito, mga kapatid. No, patapos na po ang taon. Alam po natin na patapos na ang taon at darating na ang bagong taon. Amen? Salamat sa Panginoon sa kanyang makapangyariang salita na ibinigay po niya para sa atin. Amen? Matatagpuan po natin ang kanyang salita sa Lamentation, chapter 3, verse 22 to 24. Amen po. Sabi po niya, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kaabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan, si Yahweh ay akin, sa kanya ako'y magtitiwala. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang makapangyariang salita na ibinigay po niya sa atin sa oras na ito. Amen po. Salamat sa Diyos. No po, patunay na ang Panginoon po ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Kaya sabi ko nga po sa Lord, salamat Panginoon sa iyong salita na ibinigay mo para sa amin sa oras na ito. Sabi nga po no mga kapatid, no, narinig po natin ang kanyang salita. Sabi nga po sa English, no, kung anuin mo po ito, sabi nga po, the steadfast love of the Lord. No po, may awit po ang words na ito, no, ang salitang ito. Tunay mga kapatid, no po, sa ating mga buhay, no, kung ang salita po niya, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Walang kupas ito, no po, kailan pa man. Amen? Ang mensahe po ng Panginoon na binigay niya sa atin, ang title po niya, ito po ang words na binigay niya sa akin sa aking paggising. New beginning in Christ. Amen. New beginning in Christ. Lord, hindi pa po New Year. Pero sabi nga ng Lord, yan ang salita na ibinibigay ko sa inyo. Kaya po kung titignan mo ang kanyang salita, tunay, pasasalamatan natin ang Diyos sa hindi nagmamaliw niyang pag-ibig. Tayo po ay patuloy na nabubuhay sa kanyang pag-ibig. Amen po? Sabi nga po, di ba po mga kapatid, new beginning in Christ. No po? Tayo pong lahat mga kapatid, lalo po tayo mga Kristiyano na, naranasan na po natin ito. Sabi nga po, di ba, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, palagi nating naririnig ito. Ang verse na ito na 2 Corinthians 5:17 na palaging naririnig, sabi po, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay iisa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen. Amen po. Mga kapatid, tayo ay bago na mula nung nakilala natin ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, naisa sa buhay po ba natin ito? Amen? Yun po, ngayon po, sabi nga po, dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw sa araw-araw po na ipinagkakaloob niya sa atin. Dahil sa walang hanggang katapatan ng Diyos. No po, tayo pong nakaranas na binago na ng Panginoon. Di ba mga kapatid, huwag po nating sasayangin ang pagkakataong ibinigay ng Lord sa atin. Tayo ay inibig ng Diyos. Marapat lamang sa Kanya tayo magtiwala, lalo po itong darating na taon na ito. Amen po, napakadakila at ang katapatan ng Diyos, tayo pong lahat mga kapatid, naranasan po natin ito. Amen po, tunay ang Panginoon, nagbibigay siya ng bago. Sabi nga po, di ba po mga kapatid, when God gives you, press start. Amen.
Ano po ang gagawin natin? Nagbibigay nga naman po ang Panginoon ng panibago. Nakalagay pa nga, press. Bagong-bago. Amen po, no? Palabas ang taon. Pero ang Panginoon, amen, ini-encourage niya tayo sa bagong-bagong itong mga kapatid na binigay po niya sa atin. No? Basahin po natin sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging disyerto ay papatubigan. Amen po. Dito po sinabi ng Panginoon, ang lahat ng nakaraan, limutin na. Katulad nung sinabi sa 2 Corinthians 5:17, binago na tayo ng Diyos, bago na tayo. So dapat yung nakaraan, limutin na. Ano man ang nangyari sa nakaraan, limutin na. Arapin natin ang bago na ino-offer ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na the new beginning. No po, ang ino-offer ng ating Panginoon. Mga kapatid, napaka-blessed natin. Sabi nga when God give you a fresh start, no po, mga kapatid, ang Diyos po, narinig natin ang kanyang salita, limutin ang nakaraan. Sabi niya sa 19, ulitin ko siya, narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagay, na hanggang ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Mga kapatid, tayo pong nakakarinig. Kami nandirito sa Bahay Panambaan. Kayo mga nasa online. Pansinin ninyo, may binigay na ang Lord. Na bagong landasin. Nagbubukas na ang Panginoon. Sinabi po niya, limutin ang nakaraan. Amen po. Ang Panginoon, nung makilala natin siya, nagpatawad siya. Amen? Doon po sa Hebrew chapter 8 verse 12, sinabi po ng Panginoon dito, mga kapatid. Sabi po niya sa Hebrew chapter 8 verse 12, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko ang kanilang mga kasamaan. Amen. No po, nililimot lahat ng Lord, anuman ang mga nagawa nating masama, kasalanan, pinatawad niya tayo. At dito sa verse 19 ng Isaiah 43, sabi po niya, masdan mo, narito at masdan mo. Ibig sabihin, hindi natin nakikita. Masdan mo ang nagawa kong isang bagay, napakalinaw, na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng iisang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay matutubigan. Walang imposible sa Lord, no, mga kapatid? Amen. No? Sinabi ng Lord po dito, masdan mo. So, ibig sabihin, parang hindi pa ito nakikita. Nandyan na yan sa buhay mo, na hindi mo nakikita. No po, nandyan na siya. Kaya sabi niya, di ba mga kapatid, na hanggang ngayon, di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging disyerto, magkakaroon ng tubig. Ano po sa disyerto? Kawalan, di ba? Yung disyerto, kung makikita mo siya, empty. Pero kayang magbukas doon ng Panginoon, maglagay ng tubig. Amen. Sa buhay natin, kahit gaano tayo ka-empty, mga kapatid, panahon na ang new beginning, ang fresh beginning, start ng Lord sa ating mga buhay. Huwag po nating sasayangin. Siya ang nagsalita sa atin. Amen. Walang imposible sa Kanya. Ano man ang wala mo, kayang ibigay ng Lord. Ang disyerto nga, kaya niya patubigan. Sa ating buhay, gaano ka mang kainap, kaya kang palakasin ng Panginoon. Ano man ang wala ka, kayang ibigay ng Lord dyan, magtiwala ka lang sa Kanya. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Ibinigay na ng Diyos ang mga hindi pa natin nakikita. Ano po ang dapat nating gawin? No? Ang salita niya, new beginning. New beginning, mga kapatid.
Kung sa mga buhay natin wala pang pagbabago o kahit may pagbabago, gusto mo pang magkaroon. O baka ikaw ayaw mo magkaroon ng pagbabago. Pero si Lord, gusto niyang magbago ang buhay mo. Amen! Praise God! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po! Mga kapatid, sabi ng Diyos, magbubukas ang Panginoon. Isa pong pagkakataon natin ito, mga kapatid. Ano ang ibubukas ng Panginoon? Amen? Ang Lord nga, nilimot niya ang lahat, kasalanan natin, hindi niya inaalala yan. Katulad ng words na binanggit ko, na sinasabi niya sa akin, huwag mong alalaanin ang mga pangit na ginawa. Ang alalaanin mo ang mga bagay na ginawa na maganda at masaya na nakasama niyo ang tao para hindi kayo magkasala. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon po mga kapatid, pinapaalala ng Diyos, napakalinaw ng kanyang salita sa ating main verse. Every day, ang Panginoon, ang kanyang dakilang katapatan nararanasan natin sa araw-araw. Ang pag-ibig niyang hindi nagmamaliw. No? Kaya mga kapatid, tayo ay super blessed ngayon. Mayroon siyang mataling agang salita na ibinigay niya sa ating lahat. No, mga kapatid, masdan mo, sabi po ng Panginoon. Masdan ang nagawa kong isang bagong bagay. Ano ang ginawa ng Panginoon na bagong bagay na hindi mo nakikita? Amen? Ako po marahil nakita ko na kung ano ang ginawa ng Diyos. No po, kasi gusto kong makita, pero hindi ko nakikita. Pero po, masabi ko, nakita ko. Ano ang ginawa ng Diyos? Ibinalik ng Lord ang ating mga kapatid dito. Walang nagpakalik sa kanila kung hindi ang Diyos. Narinig ko yan sa kanilang mga bibig. Ang Diyos ang nagbalik kasi may plano siya sa kanilang mga buhay. Ang nais nila, Lord, saan mo ba kami gagamitin? Para po silang nasa ilang na nagtatanong. Sinagot sila ng Lord, sinugot tayo ng Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Ibinibigay niya ang kanyang mga salita. Hindi nagtatanim kung ano ang nagawa natin. Pagkos nag-o-offer siya ng new beginning sa ating mga buhay. Amen. Amen po? Amen. Ang mga tao, kapag dumating ka, nag-a-apply ka man ng trabaho o ano yan, iimayin nila kung ano ba tawag doon, karakter mo, background mo. Pero ang Lord, kapag lumapit ka, kasalanan, patatawarin niya, sinabi niya po yan. Nilimot niya, kaya kailangan nating limutin kung ano ang mga nangyari itong taon na ito, patapos na ang taon, pumunta na tayo kung ano ang bago na binigay ng Panginoon. Sa Bible po, marami ang nagkaroon ng pagbabago. Isa po dyan, alam natin, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Si Jonas, di ba? Si Peter, marami sila. Saul. Si Ruth, Si Paul. amen po, no? Marami ang mga karakter. At alam natin, nagselebra ng Pasko nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Di ba po, nagkaroon din ng pagbabago. Nagkaroon tayo ng salvation. Dumating ang ating tagapagligtas. Amen po mga kapatid. So sa ating mga buhay, salamat sa Panginoon. Ang mensahe niya, new beginning. Kasi mahal tayo ng Panginoon mga kapatid. Kaya kung titignan natin, sino tayo? No? Para hindi gawin o tanggapin ang offer ng Lord, a new beginning. Diba? Doon sa sa 2 Corinthians 5:17, new creation, kinreate ka na niya ng bago. Ngayon binibigyan kanya ng pagkakataon magkaroon ng bagong buhay. No? Mula sa araw na ito, tuklasin mo ano yung sinabi ng Lord sa Isaiah chapter 43 verse 19. Kapatid, kung nakikinig ka, basahin mo ang verse na yon. Kausapin mo ang Diyos, ano ang nais niyang ibigay o ibinigay na niya na hindi mo nakikita, kailangan mong makita ito, kapatid. Amen po?
tunay, napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Bakit po? Hindi siya nagkukulang eh. Di ba? Hindi siya nagkukulang sa ating lahat, mga kapatid. Di ba po? Sabi po doon sa Psalms chapter 20, verse 4, nawa ang iling mo ay kanyang ibigay at sa panukalay laging magtagumpay. Amen po. Ano po ang mga yan? Ang iling po natin. Maraming kailingan ng tao sa Diyos. Pero ano ang dapat nating gawin? Sabi nga po, no, the first step to a new beginning with Christ is focusing on His want and plan for your life. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen po. Tunay nga po ito ay totoo. Ang first step natin gagawin, diba? Focus tayo sa kanyang plano sa atin, kung ano man ang gusto ng Diyos para magkaroon tayo ng pagbabago at kung ano ang mga plano natin sa ating mga buhay at plano ng Diyos sa atin. Amen po. Salamat sa Panginoon. Meron tayong nakikita. Nangyari ito. Kanino po? Yung mga kapatid na dumating. Amen. Hindi nila plano. Diba? Pero nag-focus sila sa Diyos na nais nilang sambahin. Hindi ko po tinataas, mga kapatid, nakatugma lang sa salita na binigay ng Lord sa atin. Amen. Yan po kasi yung gusto ng Panginoon sa atin. Kung ano ang plano mo, taas mo sa Lord, tanungin mo ang Lord, Lord, ano ang gusto mo? Sila nagtanong, Panginoon, saan mo kami gagamitin? Amen po. Kasi hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kasi ayaw nilang magkamali. Ida-direct ka ng Lord. Kaya nga sabi ko mula sa simula pinaalala ng Diyos. Siguro po mga 3 service pa lang ang God is Love, dumating na ang mga kapatid na ito. Amen po. Kaya sabi ko, Lord, sila ba ang gagamitin mo? Amen? Kaya ba nanatili si Ate Osang dito dahil sa kanila, Panginoon? Dahil ibabalik mo sila, Panginoon, sa bahay kung saan mo sila tinawag. Amen. Amen po. Yan po lahat walang may plano kung hindi ang Diyos lamang. Amen. Tama po, no, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya dapat talaga tayo po ay nakapokus kung ano ang mga nasa ng ating mga puso. Sabi nga, no, nawa ang iling mo ay kanyang ibigay at sa panukalay laging magtagumpay. Amen. Kapag po kasama natin ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Bakit? Siya ang makapangyarihan. Iyan, napaka dakila ng Diyos sa atin. Bakit po? Tayong mga nagtitiwala sa Kanya. Patuloy na tayo po ay umiingi ng gabay sa Diyos. Hindi ka maliligaw. Sabi nga, kung hindi, dadaling ka pa niya sa right path o tamang daan. Sabi nga po kanina ni Sister Jel. Amen, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, sa ating mga buhay, napakaalaga ang magkaroon tayo ng new beginning. Bagong taon na, mga kapatid, kailangan po, mga kapatid, no, magkaroon ng pagbabago. Sabi ko nga kanina, kung ayaw mo man ng pagbabago, pero si Lord, gusto niya magkaroon ka ng pagbabago. Ano kaya tanungin niyo po si Lord? Kanya-kanya po ang Panginoon na tanungin natin, ano ang gusto mo, Panginoon? No po, tayo po maraming gusto, no? At si Lord, marami siya lalong gusto sa atin. Igit ang tayo ay mapabuti. Ang hindi lang ang ating mga physical, ang ating lahat sa ating mga buhay, ang Diyos gusto niyang magkaroon ng pagbabago ang bawat isa. Kung naranasan mo siyang matiwasay, maganda itong 2024, ang nais ng Panginoon, mas maranasan mo pa siya. No po, sa kanya, sa 2025, kaya nga nag-ano ang Panginoon, new beginning in Christ. Kung dati hindi mo naitatanong sa Panginoon, ano ang gusto niya sa iyo, mga kapatid, tanungin niyo ang Panginoon. Panahon na para tanungin mo si Lord. Amen po. Sa ating pananalangin, no, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-iintay lamang siya. Di ba po? Sa araw-araw, balikan po natin ang ating main verse. Sa araw-araw, sa kanyang pag-ibig,
tayo ay patuloy na bubuhay, nagkakaroon ng katiwasayan, ng malakas na pangangatawan, ng kapayapaan, dahil po sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, dahil sa kanyang dakilang katapatan. Amen? Amen. No po, kaya mga kapatid, anuman ang iniiling mo sa Panginoon, sabi nga po, no, anuman ang iniiling, nawa ang iling mo ay kanyang ibigay. At sa panukalay, laging magtagumpay. Amen? No, alam niyo mga kapatid, ang Diyos is nag-iintay lamang. Nakikita niya ang sitwasyon natin, pero nag-iintay siya kausapin natin. Umiling ka. Sinabi niya dito di ba po sa verse 4 ng Psalms 20 verse 4, nawa ang iling mo ay kanyang ibigay. Amen po. So, dapat po tayong umiling sa Panginoon at ang katagumpayan ay ipagkakaloob niya. Amen? Salamat sa Panginoon sa mga pagbabago na ninanais natin. Tunay ang Panginoon. Ito po, tutulungan niya tayo. Hindi po niya ibibigay yan mga kapatid kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Hindi tayo ililid ng Panginoon kung hindi po siya kikilos at kung hindi niya tayo iniintay. Mga kapatid, tandaan po natin, no, tayong lahat, walang ninais ang Diyos kung hindi magkaroon ng magandang buhay. Walang ninais ang Lord. Tandaan mo kapatid, kung naririnig mo ang mensahe ng Lord, ito ay para sa iyo. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ang new beginning in Christ. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po yun. Iulitin ko ang verse. Pagbulay-bulayan mo. No po? Hindi man ito ang main verse natin. Pero pagbulay-bulayan mo siya. Isaiah 43:19. Ibibigay ng Lord kung ano po ito. Sa iyo niya ibibigay, pagbulay-bulayan mo yan. Kasi dyan siya may binanggit. Wala pong imposible sa Diyos. Walang mairap sa Diyos. Ibibigay ng Lord sa iyo yan. Amen po mga kapatid. At ang iyong iling sa Kanya. After mong binasa yan, basain mo ang Psalms 20 verse 4. No po, kapag kinausap mo ang Lord, manaimik ka, maririnig mo kung ano ang instruction niya sa buhay. Salamat sa Panginoon. Sabi nga po niya, di ba, sa Ezekiel chapter 36 verse 26-27, no? Bibigyan kanya ng bagong puso. Amen? Kung itong nakaraang taon, ang puso mo, pusong bato, pusong matampuin, pusong magagalitin, pusong ayaw magpatawad, mga kapatid, new beginning na. Tanggalin natin ang lahat ng yan. Nagbibigay ang Panginoon ng bagong puso na binanggit niya sa Ezekiel 36:26. Pagdating sa 27, bibigay niya ang kanyang espiritu para makalakad ka sa kanyang kalooban. Amen. Praise God. Bibigyan ka ng bagong puso ng Panginoon. Kaya kung gusto mo magkaroon ng pagbabago, ang mga salita niyang yan, deklara mo sila. Amen po. Ingin natin sa Panginoon ng bagong puso. Huwag niyang pagalingin lang ang puso. Kung ang puso mo, nasaktan siya, humingi ka na, Lord, bagong puso na, Panginoon, para yung sakit hindi pa balik-balik, di ba? Minsan po, di ba po? Kapag yan ay may sakit, pinagaling lang, ay pwedeng magkasakit ulit. Pero kung ang bagong puso ang binigay ng Lord, empty yan, full of love, kasi galing kay Lord. Amen? Amen. Di ba po mga kapatid, sariwang-sariwa ang ibinigay ng Lord ang kanyang puso, kasama ng kanyang espiritu, na ito ay siyang gagabay sa ating mga buhay. Meron po bang reason para hindi tayo makalakad, ma-i-apply, magkaroon ng new beginning na kasama ang ating Panginoong Jesucristo? Wala po, di ba? Kasi nga po, binigyan niya tayo ng bagong puso. Amen po? Kaya mga kapatid, kung ang puso mo punong-puno ng inanakit, galit, panahon na, ingin mo sa Kanya ang bagong puso. Huwag mo nang sabihin, Lord, tanggalin mo lahat ng galit. Sinabi niya po ito sa Ezekiel. No, mga kapatid, sinabi po niya ito. Ako, natatandaan ko palagi ito. Bago pa lang akong Kristiyano, narinig ko to. Hindi ko siya nakalimutan.
No po, basain ko po siya, no, kasi binabanggit ko lang, hindi ko siya binabasa, pero hindi ko siya master. Sabi po niya dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Amen. So, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na ibinigay niya sa atin para talaga pong tayo ay makalakad sa kanyang kalooban. Sa araw-araw na binibigay niya sa ating pag-ibig na makita natin sa ating main verse. Amen, mga kapatid, ang daming binigay ng Lord. Kaya kapatid, panahon na, kung gusto mo bagong puso, kung puno ng inanakit yan, galit o anuman, humingi ka bago kay Lord. Amen. Amen po. Salita niya yan, kapatid, binasa ko lang po. Amen po, no? Kasi ang nais ng Diyos, magkaroon ka talaga ng pagbabago. No po, makapangyarihan ang salita ng Lord. Tuklasin mo kung anong mayroon sa buhay mo, sa salita niya na binigay niya po kanina, na masdan mo, sabi niya, no, sa Isaiah 43:19. Amen po, makapangyarihan po yun sa iyo, ibibigay ng Lord. Kung hindi mo maintindihan, ano ang ibinigay niya sa iyo, patulong ka sa Kanya pa rin po. Ipapaliwanag niya kung ano ang Kanyang nais sa iyong buhay. Amen? Iba-iba po ang nais ibigay ng Lord sa atin. Amen? No po, kaya ikaw mismo, kung naririnig mo ngayon, tanungin mo ang Panginoon. Lord, ano ang binigay mo sa akin na hindi ko pa namamasdan? No? Ano ang nais mong gawin sa buhay ko, Panginoon? Amen po. Kaya, salamat sa Panginoon sa kanyang magandang salita na ibinigay po niya sa atin sa oras na ito, mga kapatid. Tunay, napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Bago nagtapos ang taon, ang last Friday ng taong ito o last service ng 2024, nagbigay ng makapangyariang salita ang Panginoon na may dala-dala ng pag-asa. Amen. Amen po, mga kapatid. Tandaan po natin, ang Diyos ay makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin ang lahat. Sinabi nga niya ang disyerto, pwede niya itong lagyan ng tubig. So tayo po, kaano man ang kawalan natin, pwede niya tayong bigay ang lahat-lahat sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, sa walang hanggang katapatan niya sa atin, muli niyang ibinigay ang kanyang makapangyariang salita sa atin sa araw na ito. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo mga kapatid, itong 2024, ilang araw pa yan, mayroon pa tayong pagkakataon na kung mayroong mga mali, no, na nagawa natin, itama po natin ito. Ang Diyos, tinuruan niya tayo, no, pinatawad niya tayo, inuutusan niya tayo, limutin ang lahat, huwag mong babalikan. Kung ano man ang mga yan, huwag mong babalikan. Sumentro ka, mag-focus ka sa inaarap, sa mga araw na darating, huwag na yung lumipas. Amen? Para walang anumang distraction sa gabal, sa nais ng Panginoon na ibigay niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat, itong 2025. Focus tayo kung ano ang sa darating na araw. Huwag na nating babalikan ang lumipas. Amen po mga kapatid. No? Kaya ang new beginning in Christ, no, salita po ng Panginoon. Dahil ang nais niya, tayong lahat magkaroon ng pagbabago itong darating na taon. Spiritually, financially, physically, no po, tayong lahat, mentally, gusto ng Lord, magkaroon tayo ng pagbabago. Matanggap natin ang pagpapala na galing po sa Kanya sa tulong ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kahit ang ating pananampalataya, ingin po natin sa Panginoon, patuloy po niya itong itaas ang ating pananampalataya dahil minsan yan nag-ups and down. Kaya ingin din natin yan sa Panginoon. Amen? To God.